Alright, mega love shout out. Good afternoon mga absat. Ito, nandito tayo kay Congressman Chel Jokno. Meron siyang sinasabi tungkol dito sa impeachment na mangyayari mamaya. Threat is a threat. So tuloy-tuloy lang at siyempre sa mga ibang updates, pakinggan natin si Representative Chel Jokno. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang umaga kay Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa sa mga prosecutors ng sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, Alvin, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, makikibalita lang kami, Attorney Chel. Ano bang what is in store for today? Sa day 4 na po, ano po? Yes, opo, day 4 na po. What is in store for today? Go ahead. Well, balikan natin yung nangyari nung unang linggo ng ating paglilitis. Kumbaga ay itinayo natin yung pundasyon ng bahay ng prosecution at naupo natin ang testigo na nag-authenticate doon sa video, si Agent Mark Dalilong. Ngayon naman ay si Supervising Agent Jeremy Lotok din ng National Bureau of Investigation ang uupo. At ang magsasala sa kanya si Attorney Virgil Ligutan pa rin. So siligutan pa rin pala. Akala ko ibang private prosecutor naman, Attorney Chel. So toka pa rin for this week si Attorney Ligutan pa rin po. For today, yeah. And yan ang alam ko ang lead public prosecutor for this particular article sa thread ay si Kong Lawrence, defensor. Yes. Yung nag-intro. Actually may di ba may intro din po siya bago nag-start yung direct examination last time? Yes, opo. Opo. So, isi-strengthen lang po ni Lotok yung naging testimonya ni Kalilong, sir? Yes, hindi lang niya i-corroborate, no? Kasi meron din siyang mga ikikwento tungkol sa kanilang investigasyon. Opo. Pero yung dapat alalahanin po ng madlang people, ng mga kababayan po natin, na may pinatutunayan po dito sa Article 4. Hindi po kasi naging sequential, Congressman Chel. Ano po? Para nauna yung 4. Ano po? I-refresh nyo nga po kami. Ano bang pinatutunayan nating impeachable offense sa Article 4, Congressman Chel? Wala ako ng tubig guys. Ito yung, Wala ako ng tubig. Nakita natin na video last week yung mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga niya doon sa kanyang video na yung pag may nangyari sa kanya, meron na lang siya nakausap na magpapatay kay sa Pangulo at First Lady at sa dating Speaker. Ayun po yan, Albert. Opo, so ibig sabihin sir, ang pinatutunayan ng prosecution dito na ang ginawa na yun na ni Vice President Sara Duterte ay isang impeachable offense. Hindi ho ba may nakalagay po doon sa Article 4, Kong Chel, na culpable violation of the Constitution, pero may high crimes ako nakita at saka betrayal of public trust. Ano po? Yes, ngayon lang kasi tulad nga nung nabanggit ni Representative Defensor nung nagsimula yung paglilitis natin dito sa Article 4, ay ngayon lang sa buong kasaysayan natin ang may nangyaring ganyan na yung pangalawang Pangulo ay nagbabanta laban sa Pangulo at ng ganung degree at ganung klase. Opo. Ay pero yung sinasabi nila na hindi conditional threat lang naman, pwede ba ilusot yun? Hindi conditional naman. Pag namatay ako, hindi pa naman ako namamatay. Hindi pa buhay yung threat. Hindi, tingnan natin yung mismong sinabi Kasi kahit conditional man yan o hindi, kung gagamitin natin batayan yung ating batas at yung mga desisyon ng ating Korte Suprema, a threat is a threat. And of course, medyo I don't want to comment any deeper on this dahil ako ay prosecutor din at bawal kami magsalita sa merits. Pero kung titingnan natin yung mismong sinabi ni Vice President, meron na siyang kinuha. So, ang ibig sabihin nun ay walang kondisyon yon. Yung pagkakausap niya dun sa kanyang whoever it is that she spoke to go after the President and the First Lady. Opo. Pero linawin natin mga kababayan, baka malagay naman sa alanganin si Congressman Chel, ang magdi-decide naman po nito, mga senator, judges, tayo, mga meron lang tayo, observer po tayong lahat, Pero at the end of the day, ang magdi-decide yung mahigit 20 senator judges, Congressman Chel. Shout out, Virgilio. Tayo meron lang dahil malaking bagay rin syempre yung ating paghuhusga dito sa mga nakikita natin. Kasi ultimo, ang mga senator judge ay umuupo bilang boses natin lahat. At yung mismong konstitusyon nung nagsabi na nasa kanilang kamay ang magpag-determine kung ito ba ay impeachable offense o hindi. Opo. So yung nabanggit ko kanina, syempre, yan ang aming position as far as the prosecution is concerned. But of course, that's really up to the
members of the court to decide. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Tama. Tama. Ngayon, punta po tayo doon sa usad ng impeachment trial, Congressman Chel. I don't know kung may mga suggestion po kayo para mapabilis ng konti dahil kahit the presiding officer has already admitted na medyo mabagal nga, no? Dahil nga siguro parang naninibago pa yung prosecution at saka yung depensa, pati na rin yung mga huwes. Ano po? Paano ba natin mapapabilis? Ganun pa rin po ba yung usad nyo? 1 witness per day o kayang 2 witnesses per day ang prosecution? Magiging depende yan, Alvin, kung ano yung laman at yung kailangan na makuha natin sa witness. That will really depend. So may mga testigo na mabilis lang ang pag-uupo nila. Meron din naman na medyo dahil maraming kailangan makuha ay maaaring maging several hours ang kanilang testimony. Pero aware din naman kami doon at mismo si presiding officer ay nabanggit din niya na ito ay simula pa lang. Siyempre parang may proseso ito ng pagpaparamdam pa. Pero as we continue with this process, kasi nakikita ko ay lalo pang bibilis at bibilis ito. Opo, hari nawa po kasi pag ganyan yung usad, Congressman Chel, ay naku, abutin po tayo ng baka abutin ng November o October-November bago matapos po lahat na ito. Well, aware din kami dyan, Alvin, at ayaw din namin naman na tumagal ng masyado mahaba itong proseso. Okay. So we're also doing everything we can to make sure that this will be finished as soon as we can finish it. Ayan, may kopya na po ako ng Article 4. Hindi, ako naman, gusto ko lang mapaalala sa mga babae natin palagi. Bakit natin ginagawa ito? Ano po? Meron po kasing mga grounds. May grounds po yung impeachment. Babalik po tayo palagi doon. At ito pong dinidiscuss ngayon na Article 4. Ang sabi po dito, si Respondent Vice President Sara Duterte committed, ito po according sa prosecution, ano po? Committed culpable violation of the Constitution. Ano ba ibig sabihin ng culpable violation of the Constitution, Attorney Chel? Yung ibig sabihin ng culpable violation ay yun talagang sinasadyang nailabag ang ating konstitusyon. Yung intentional o deliberate ang paglalabag. So yung mga violations that masasabi natin ay napabaya lang ay maaaring hindi pumasok dyan. Although even omissions, if they are really glaring, ay may even also be covered by that. Okay. Ang pangalawa po, high crimes. Ano bang high crimes? Yung mga pagpatay, mga high crimes ba 'yon? O yung grave threat ba, high crimes ba 'yon? Ano ibig sabihin ng high crimes, Congressman Chel? Yung high crimes, ihahalin tulad natin yan sa iba't ibang grounds ng impeachment. Kasi hindi ba maliban sa betrayal of public trust at culpable violation, meron din bribery, meron din treason and other high crimes. So yung ibig sabihin yan ay yung mga krimen na kasing as serious as the bribery and treason and the other grounds for impeachment. Okay. And the last one is the betrayal of, nabanggit na ni Congressman Chel, betrayal of public trust. So tatlo po ang grounds. For this article lang po, Article 4 lang. Hayaan muna natin yung ibang articles para hindi tayo malito, mga kababayan. Ano po? So, culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust. Ito mas blanket ito, Congressman Chel. Yes, ang ibig sabihin naman ng betrayal of public trust, yan ay nakatali doon sa katampatan ng isang lingkod bayan, yung fitness for office. Kaya nga dinagdag yan ng mga framers ng 1987 Constitution na sa kanilang pananaw ay yun naman talaga ang bottom line pagdating sa impeachment. Kung ito ba itong official ba ay tampat pa rin at maaari pa rin na dapat pa rin maglingkod sa kanyang mataas na pwesto. So mas malawak ang definition ng betrayal of public trust dahil di ba sa atin tayo ang nagbigay ng tiwala sa ating mga matataas na opisyal na nanggaling mismo sa atin yung kanilang government authority at kapangyarihan. Opo. So kung yun ay nagkaroon ng pagkataktil doon ay maaaring maging impeachable offense yan. Yan. So yun po ang patutunayan ng prosecution. Kailangan po pasok dun sa tatlong yun. Kasi yun po yung sinahit nila sa kanilang Article 4. Yung dinidiscuss po natin ngayon sa trial. Ano po? Yung ginawa ba ng Vice President ay una, culpable violation of the Constitution, high crimes ba yun, at betrayal of public trust ba yun? Yung ginawa niyang yung pagbabanta at pagkontrata sa mamamatay tao para di umano'y patayin ang Presidente, First Lady, at dating Speaker of the House. That is the objective, Congressman Chel. Yes. Yun nga po. At kaya naman patunayan, ano po, mukhang so far, so good na patutunayan naman po ninyo. Oo, nagsimula nga tayo nung unang linggo ng paglilitis doon sa pag-authenticate ng video. At
ngayon naman ang pag-usapan ay yung mismong pag-iimbestiga doon sa kasong nangyari. Okay. Sige, Attorney Chel, thank you po. Oh, by the way, okay lang po ba sa inyo yung ni-request ng panig ng Chief of Staff ni Vice President Sara? Mukhang pumunta dun sa Senado at may mga special administrative request eh. Do you have any problem with that or okay lang naman sa prosecution yung mga request na ganyan? Well, yung mga request na yun ay naka-address sa Secretary ng Senate and ako mismo hindi ako aware maliban dun sa nakuha ko sa balita kung ano nga ba yung nire-request niya. I would rather find out directly from him and then see what kung bibigyan ba kami ng pagkakataon na to respond. Because the request was made directly to the clerk of court, kumbaga. Opo. Sige po, ako din hindi ko rin alam anong nire-request ni Attorney Zuleika. Ang feeling ko nga, baka pupunta ang Vice President po sa pagdinig o di kaya during the time na mag-testify si Zuleika Lopez. And I suppose the prosecution also welcomes kung sakasakali man pong mag-witness ng proceeding yung Vice President, Attorney Chel. Makikita natin yan. Kaya marami rin na tayong dapat makita at malaman itong mga darating na hearing natin sa impeachment trial. Actually, hindi lang naman itong linggong ito, but every week, syempre meron tayong mga ebidensya na kailangan ilatag sa publiko. Sige po. Maraming salamat, Attorney Chel. Mabuhay po kayo. And thank you din, Alvin. See you soon. Bye-bye. See you. Bye-bye. Alright, salamat. Representative or Congressman Chel Jokno, Mabsat mo. Mag-second to the last topic tayo, Mabsat. Second to the last topic bago tayo mag-prepare sa ating impeachment. Kaya pa ba yung oras? Yes, kaya pa. Mga 20 minutes lang to para sakto. Meron tayong 40 minutes preparation sa impeachment ni Lustay. Okay, lipat muna tayo kay Attorney Enzo ulit tayo. What's up? Countdown tayo, enter the second.